Hello class and welcome to our last discussion this final period which is mental health in the workplace. Okay, so hindi lang tayo basta-basta nagtatrabaho na naaapektuhan ng ating physical and tawag nito, physical well-being, pati na rin yung ating emotional and mental well-being na apektuhan din. So, ano ang mental health? So, ang mental health, some of you are psychology students, so makaka-relate tayo dito. So, mental health is yung state of our emotional, psychological, and social well-being. So, naapektuhan dito kung papaano tayo mag-isip, ano ang nararamdaman natin, at kung papaano tayo kumilos or gumalaw. And also natutulungan din tayo kung papaano natin made-determine kung paano natin maha-handle yung stress, yung pakikitungo natin sa ibang tao, and kung papaano tayo magdedesisyon. So in simple terms, mental health is about how your mind feels and works. So parang physical health, kung papaano yung katawan natin nakakaramdam at kumikilos or nagtatrabaho. Okay, so difference lang nila is si mental health is about sa mind and yung physical health is about our body. So ano ang importance ng mental health? So importante ang mental health dahil directly meron siyang impact sa productivity ng isang empleyado, yung engagement ng empleyado sa katrabaho niya or sa mismong trabaho niya, and also yung moral doon sa workplace. Ang tao kasing, ang tawag nito, nagfa-function ng maayos ang mental health is ano sila, productive sila, naka-focus sila sa trabaho, meron silang engagement sa kanilang trabaho at saka sa mga kasama nila sa trabaho, and also nakaka-contribute sila sa positive workplace culture and moral. Okay, so kung hindi maganda ang mental health ng isang empleyado, pwedeng lagi siyang nag-a-absent, meron siyang burnout, yung performance niya sa trabaho niya hindi gano'n ka-effective, and also meron siyang conflict sa katrabaho niya. So, kailangan din na-a-address ang mental health issues sa workplace. Kasi 'pag hindi yan na-a-address, puwedeng mag-increase yung mga absenteeism ng ating employees, and also tataas ang turnover or magsisialisan sila or magre-resign, and also, yung performance nila is hindi gano'n ka-effective. Okay, so sa increased absenteeism, so meron yan sa industrial organizational psychology nyo, yung mga empleyado puwedeng sabihin nila na may sakit ako, nagdadahilan sila kahit wala naman silang sakit. So, meron din yung hindi sila ah, hindi sila agad nakaka-adjust or nakaka-cope sa stress, sa anxiety at saka sa depression. So, sa higher turnover naman, um, meron silang persistent na mental health struggles kasi nakakaranas sila ng unsupportive environments, especially sa mga kasamahan nila sa trabaho. So kapag ka merong hindi pagkakaintindihan sa trabaho, possibly mataas ang chance na ang isang employee is magre-resign. Sa reduced performance naman, syempre hindi sila makaka-concentrate kasi nga apektado yung mental health nila. And yung decision making din nila apektado din, yun bang hindi sila nakafocus sa kung anong dapat nilang gawin. And also, yung overall productivity is hindi na siya ganun ka-effective kagaya dati. Next is enhances overall organizational success. So, kailangan sa workplace, mag-create tayo ng
healthy na workplace sa ating mga katrabaho at sa ating sarili din para makagawa tayo ng supportive culture. And dahil doon, kapag meron tayong supportive culture, syempre mas successful yung organization natin kasi effective tayong empleyado. Yun lang ang sinasabi niyan. And ano nga ba yung mga signs ng isang employee na merong mental health issue? Unang-una dyan is behavioral changes. So, yung empleyadong merong behavioral changes, kung dati sumasama siya sa mga katrabaho niya, ngayon hindi na. Kasi nga, lumayo siya, nagkaroon siya ng detachment. Parang feeling niya, feeling niya hindi siya belong. Ganon. So, meron siyang withdrawal from colleagues na mabilis siyang mairita, mabilis siyang mainis, ganyan. And madalas meron na siyang hindi nakakasundo na kasamahan sa trabaho. And also, yung pag-iba ng mood niya. So, kung dati medyo jolly-jolly siya, ganyan, and biglang nagsisimangot na siya o kaya hindi siya gaano nagsasalita, yun. So, merong pagbabago sa kanyang behavior. Another is yung performance issues. Sinabi ko na to kanina. So, nababawasan yung concentration ng isang empleyado, hindi niya nami-meet yung deadline, and yung pagiging productive niya sa workplace is hindi na kagaya ng dati. So, palagi siyang nagkakamali, palagi siyang napapagalitan kasi nga madalas siyang nagkakamali. Another is yung physical symptoms. So, sa physical symptoms naman, lagi niyang sinasabi, pagod na ako. Gusto ko na matulog, gusto ko nang magpahinga, masakit lagi yung ulo niya. Yan, yung mga hindi niya maipaliwanag na sakit-sakit sa katawan. Yun, isa yun sa sign ng mayroong mental health issue yung empleyado. So, syempre, tamado din dyan yung attendance. Kung dati, on time siyang pumapasok, minsan pa nga 1 hour before pasok niya, nandun na siya sa trabaho niya. Pero ngayon biglang kaya na niyang malit ng 2 oras, 1 oras, ganun. Kasi nga nawawalan na siya ng ganang pumasok sa trabaho. Ayaw na niyang makita yung mga kasamahan niya sa trabaho dahil naiinis siya. Mga ganun. Mga ganung dahilan. And also yung shifting ng communication niya. So dati, kung mapapansin mo yung empleyado, kapag may meeting, sige, go siya ng go, a-attend siya. Basta gusto niya. Then biglang ayaw na niyang socialize, ayaw na niyang sumali sa mga meetings. Kapag may meeting, maghahanap siya ng dahilan na ganito, ganyan. So, naliless yung engagement niya sa mga meeting. And also, kapag nakikipag-usap siya, nag-iiba yung tono niya. Yung bang, kung dati malumanay siya pag sumasagot siya sa mga head niya or sa katrabaho niya, ngayon, mainitin na yung ulo niya, naiinis na siya. And also, ayaw niya nang makipag-interact socially. So, ano yung mga strategies para ma-promote natin yung well-being, mental well-being ng isang empleyado, and also pag bibigay ng support? Una dyan is organizational strategies. Kailangan meron tayong openness na kung saan yung mental health is openly na di-discuss at destigmatize. So, ibig sabihin lang ng destigmatize, tinatanggap nyo siya na ganun na meron talagang mental health issue. Hindi lang kasi pwedeng physical health lang ang kinoconsider mo. Kailangan mental health din, yung pakiramdam ng tao, yung feeling nila. Dapat merong ini-implement na mga laws or policy sa workplace na kung saan masusuportahan yung work-life balance. Ang sinasabi lang ng work-life balance, kapag oras ng trabaho. Kapag, kunyari 8 to 5 yung pasok, uuwi na si empleyado ng 5, wag na siyang istorbohin after 5, mga ganon. Kailangan meron ding time si employee sa pamilya niya, sa sarili niya, ganon. And also, dapat din ma-offer ang flexible hours or remote work options. Kasi nakaka-burnout yung araw-araw kang pumapasok tapos
ganun na lang yung araw-araw mo ding ginagawa, parang wala nang nagbago. Yun. Kailangan din maiba yung environment ng isang empleyado para mas malaki yung chance na meron siyang engagement doon sa trabaho niya. Dapat din yung mga leaders o yung mga heads is model sila ng healthy behaviors. Ibig sabihin lang yan, kapag head ka, hindi mo dapat tinotolerate yung mga bagay na hindi naman dapat itolerate. Kung mali, mali. Mga ganun. And dapat trained sila para ma-recognize yung mental health issue. For example, um, principal sa isang school. And then, syempre, di ba may mga, uh, ang tawag nito, meron siyang mga subordinates or mas mababa sa kanyang rank. Example, mga teachers. Dapat trained ang principal na ma-recognize sa mga subordinates niya or teachers niya na ay itong si teacher A, meron siyang ganitong problema. Dati ganito siya, biglang nag-absent na lang siya or nalilate na lang siya palagi. Mga ganon. So, kailangan trained ang mga head natin. Meron din, kasama din ang individual support. So, kailangan merong access ang mga empleyado sa assistance programs and sa mental health professionals. So, nung nasa call center ako, nagtatrabaho ako sa call center noon, meron kaming free access sa mental health counseling. So, meron kaming ini-scan na QR code. Kunyari, magsi-CR ako, may makikita ako sa likod ng pintuan na parang ito parang poster. Tas, nasabihin niya, feeling blue, ganun, need someone to talk to. Tapos, i-scan mo yung QR code. Then, malilink ka sa isang Google form na i-appointment ka para makipag-usap sa isang psychologist. Ganon. Dapat may ganon ang isang company or establishment. Kailangan din ma-encourage yung regular breaks. So, sa regular breaks, typically sa isang company, merong 30 minutes na break, parang snack break yon, tapos 1 hour na lunch break, and 15 minutes na coffee break. So, dun sa tatlong yon ang bayad lang is si 15 minutes na coffee break. So, minsan na ano siya, na nasosobrahan ng oras, ganun kasi bayad nga. Pero be mindful kasi pwede siyang ibawas as tardiness. Kailangan manageable din yung workloads, hindi yung porket boss ka ng tambak ng trabaho dun sa empleyado mo. Siyempre, i-manage mo kung ano yung, as a boss, i-manage mo kung ano lang yung kaya niyang gawin according sa skill na meron sa isang empleyado. And sana ma-implement ang mental health days. For example, hindi pa kasi to na naipapasa sa sa Kamara, sa Senado, hindi pa siya na-approve. Sana merong ma-implement na merong leave ang mga empleyado, mental health leave. Ganon. I-discuss ko yun mamaya. And dapat merong support sa mga katrabaho. And also, merong trained din yung mga kasama natin para ma-identify or masuportahan ang isa't isa pagdating sa mental health. So, last na strategy is education and training. Dapat ang isang company mag-o-offer ng training, especially sa mga managers and employees. Hindi lang managers, yung mas mataas pa na position. Para aware sila na, ay, ganito pala. Ganito pala ang pakiramdam ng isang taong may problema mentally. So, pag sinabi mo kasing mentally, hindi siya baliw, hindi siya, hindi siya nag-hallucinate, ganun. Iba-iba kasi. So, kailangan maging aware ang mga employees and managers kung ano-anong klaseng mental health illnesses or diseases ang pwedeng ma-encounter ng isang empleyado. Kailangan din na ma-promote natin yung resources sa stress management. Paano nga ba minamanage ang stress? So, sa akin, pag nai-stress na ako,
Yung bang sabay-sabay lahat. Ang ginagawa ko, one step at a time. Tapusin ko muna yung isa, and then susunod 'to, and then susunod 'to. Kung ano yung hindi ko natapos, itutuloy ko na lang mamaya or kinabukasan, gano'n. So, hindi ka dapat magpadala sa stress kasi 'pag na-stress ka, ang dami ng lalabas na physical symptoms. Kagaya ng sumasakit yung ulo, ganyan, di ka makatulog, di ka kumakain, gano'n. And also, kailangan ma-promote ang resilience. So, ano ang resilience? Yung bumagsak ka and then babangon ka ulit. Nun. And also, emotional intelligence. So, alam nyo na yan, emotional intelligence. So, meron ini-implement or na-implement na law dito sa Pilipinas, which is yung Mental Health Act. Okay, so Mental Health Act is under Republic Act number 11036. So, this was enacted June 20, 2018, and ang sinasabi lang ng RA number 11036 or Mental Health Law of the Philippines or Mental Health Act, kailangan ma-establish ang National Mental Health Policy para ma-enhance yung delivery ng integrated mental health services and maprotektahan yung karapatan ng isang individual na merong mental health condition. Okay, so merong iba't ibang rights actually, hindi ko na siya masyadong i-emphasize, pero isa dito or apat dito is kailangan merong access sa mental health services ang mga empleyado, kasama dyan ang counseling and therapy. So, hindi lang isang beses na counseling and therapy, maraming beses. Depende sa severity ng disorder ng isang employee. Example, ang isang employee is na clinically diagnosed with major depressive disorder or MDD. Siyempre, hindi yan madadala ng isang session lang. So, kailangan may follow-up sessions yan. Depende kung aabutin ng 3 months, 6 months, or 1 year. Depende sa tawag nito, depende sa improvement ng client. Siyempre with the help of medications. Number two, receive accommodations and support for mental health conditions. So, ano tong accommodations and support for mental health conditions? So, very self-explanatory, kailangan i-comfort mo yung taong dumadaan ng mental health condition. For example, nalaman mo na merong schizophrenia ang isang empleyado, bakit mo pagtatawanan, 'di ba? Instead na i-support mo siya, bigyan mo siya ng mga ah, advices na for example, nagpa-check up ka na ba, ganito ganyan, lalo na pag may nafi-feel na siyang sintomas ng schizophrenia. So, I think much better na i-refer mo siya sa psychologist, magpa-check up siya. Hindi porket psych student ka is ida-diagnose mo siya na meron siyang gano'n. Mas maganda pa rin na magpa-check siya sa psychologist or psychiatrist. Okay, so ang isang right pa ng isang employee is i-report yung mental health concerns. For example nga, ako, for example, meron akong bipolar disorder, bipolar 2, and feeling ko magmamanik na ako. Kailangan mai-report ko siya nang hindi ako natatakot at hindi ako makakaramdam ng pangungutya doon sa taong pagsasabihan ko. Kasi ngayon kapag nag-open ka, kunwari, meron akong depression, na-diagnose ako ng major depressive disorder. Then yung iba sasabihin sa'yo, o idasal mo lang yan, okay lang yan, mamaya mawawala din yan. Hindi kasi ganun yon. So, dun pa lang ini-invalidate na ng isang tao yung nararamdaman ng taong merong mental health issue. So, ngayon very rampant na ang mental health concern, so dapat maging maingat tayo sa pagbitaw ng mga salita. Number three is maintain confidentiality of their mental health information. So, self-explanatory ulit. So, kung yung tao or empleyado nagsabi sa'yo na meron akong antisocial disorder, sasabihin mo ba, ichichismis mo ba sa ibang tao? Siyempre hindi.
Kasi nga hindi mo puwedeng ipagsabi yun dahil hindi natin hawak yung isip ng mga tao. Hindi, for example, tsinismis mo sa nanay mo, then yung nanay mo sabihin niya siyempre hindi naman siya knowledgeable sa ganyan. Sasabihin, itsitsismis niya, "Ay si ganito, si ganyan, ano pala yan, basagulero yan," mga gano'n. Dahil nga may antisocial disorder siya. Ayan, yung mga ganyan, and so on and so forth. So, kailangan kapag nagsabi sa'yo ang taong may mental health issue or, um, or illness, maging dead ender ka na. Huwag mo nang itsismis sa iba. Okay, kung ikaw ay isang boss or meron kang business, ito ang responsibility mo as employer. Kailangan merong development. Nasaan na ako? Wait lang. Okay, so bilang employer, kailangan um, marunong kang mag-develop and mag-implement ng ano yung mga mental health policies and programs na pwedeng mag-address sa mental health issues sa workplace. Okay, and dapat ma-integrate nyo siya into occupational safety and health frameworks. As employer, kunwari ikaw yung boss, dapat, saan na tayo? Yan, dapat ma-address din yung stigma and discrimination na associated doon sa mental health condition ng isang employee para maka-create tayo ng supportive and inclusive work environment. Dapat din na ma-identify yung mga empleyadong merong mental health conditions na para mabigyan sila ng necessary support. Kasama dyan yung access to treatment and psychosocial services kagaya ng counseling and therapy. Dapat din masiguro na ang workplace environment is nagpo-promote ng saan na yun? Wait, yan. Is saan na ako? Dapat ang isang workplace environment is nagpo-promote ng mental well-being by adopting measures na makakapagpabawas sa psychosocial hazards and masuportahan ang mga empleyado sa mental health needs. Dapat din nag-o-offer ng regular mental health education and training sa mga empleyado at sa mga heads or supervisors or managers para mai-raise yung awareness. Magkaroon sila ng kaalaman, mabawasan ng stigma, and mas ma-improve pa yung early identification and referral of mental health concerns. Dapat din reasonable ang accommodations na available sa mga empleyado na may mental health conditions kagaya ng bigyan nyo sila ng flexible work schedules. For example, 4 days nasa work from home setup siya, 3 days or 2 days nasa office siya or half-half. Pwedeng 3 days nasa office siya, 3 days nasa bahay siya, nagtatrabaho. Dapat din bigyan natin sila ng chance sa mabawasan yung workload. So magkakaroon ng adjustment and telecommuting options and iba pang modifications na um, makakapagtrabaho yung isang empleyadong may mental health issue na hindi mahihirapan ang employer. Okay? Ang dali. Saan na tayo? Nasa isang slide na tayo. Yeah. So, kailangan si employer or si boss or si sir or si madam, kailangan ding mag-implement ng confidentiality. So, dapat sa workplace is walang discriminatory. Dapat din kapag nag-report ng mental health concern is hindi na di-discriminate yung empleyado. Dapat napoprotektahan ang privacy ng isang empleyado in compliance with Data Protection Law. Example nun is yung Data Privacy Act para ma-prevent yung adverse employment actions base sa mental health status. Okay. Saan na tayo? Okay. So,
Marami tayong, puwedeng gawin as a psych student or hindi para matulungan natin ang isang kapwa natin, empleyado na soon magiging professionals kayo na masuportahan yung mental health issue nila. Siyempre number one diyan, do not invalidate. Alam niyan ng mga psych students. Do not invalidate yung feelings ng isang tao. So for example, nag-open sa inyo, just listen. We listen but we never judge. Yun. Pakinggan nyo lang and then kung makakatulong kayo, tulungan nyo. Pero kung hindi, syempre, lalo na kung merong mental health concern, better refer sa mental health professional. Okay, so that ends our discussion about ano yung discussion natin? Mental health in the workplace. So, thank you very much and see you soon, class.